Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang mga di umano'y katiwaliang pinaggagawa ng dating Education Undersecretary na si Gloria Hunamil Mercado na naging dahilan para sibakin ito sa pwesto ay tila umamin na at huli mismo sa sariling bibig at tila napahiya ang Kongreso. Kasabay nito ay matapang na isa-isa ring sinagot ng pangalawang Pangulo ang mga aligasyon ni Gloria Mercado sa pagdinig ng Kamara laban sa kanya. At eto na nga mga kababayan, sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget utilization ng Department of Education, humarap ang dating Education Undersecretary na si Gloria Hunamil Mercado na italaga bilang head ng Human Resources si Mercado noong August 2022 at nabigyan ng concurrent position bilang head ng Procurement Department noong February 2023. Sabi ni Mercado sa pagdinig, tumanggap di umano siya ng sobre na naglalaman ng tig 50,000 pesos noong 2023. Aniya ay nagmula di umano ito kay Vice President Sara Duterte noong kalihim pa ito ng Department of Education. Pero ang akusasyon na ito ni Mercado ay pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte at matapang na sinagot. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Ayon pa kay Vice President Sara Duterte, isang disgruntled employee o kawani na dismayado at puno ng reklamo lamang si Mercado na kalaunan ay sinibak sa pwesto na tila taliwas sa sinabi ni Mercado sa pagdinig ng committee sa Kamara na pinag-resign siya ng Chief of Staff ng Vice na si Undersecretary Zuleika Lopez. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Pagbubunyag pa ni VP Sara, nakastrike tuna sa kanya si Mercado dahil sa mga katiwaliang kinasasangkutan nito. Una na rito ang pag-solicit ni Mercado ng 16 million pesos sa isang pribadong kumpanya gamit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bilang pruweba o ebidensya na magpapatunay sa ginawang anomalya ni Mercado, inilabas ng Office of the Vice President ang solicitation letter ni Mercado kung saan naka-attach pa ang mga paggagastuhan ng hinihingi nitong 16 million pesos. Kasunod dito ay isang guro naman sa Cebu ang nagsumbong kay VP Sara na may isang teacher item ang wala sa kahit saan mang paaralan sa lalawigan na pag-alaman ng pangalawang Pangulo na kinuha pala ito ni Mercado at ginawa niyang kanyang executive assistant. Nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Pagkatapos na masibak sa kanyang pwesto sa Department of Education, lumipat sa Senado si Mercado at doon sinimulan niya ng siraan ang ilang opisyal ng Department of Education para sa pangalawang Pangulo. Hindi lang matanggap ni Mercado, nakagawan din mismo nito ang lahat kaya tinanggal siya sa Department of Education. Kaya hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na tigilan na ang paggamit ng mga testigong walang kredibilidad. Ayon pa sa kanyang pahayag, mga kababayan,
Sa pagpapatuloy ng mga tangka na sirain ang pagkatao ko, nais ko sanang himukin ang ating mga mambabatas na itigil ang paggamit ng mga testigo na walang kredibilidad o di kaya'y questionable ang layunin. Halimbawa nito ay si Gloria Mercado na tinanggal sa pwesto bilang Undersecretary ng Department of Education at ngayon ay bahagi na ng political machinery laban sa akin. Nais ng Kongreso na paniwalaan ng mga Pilipino si Mercado at kalimutan na umamin itong masama ang kanyang loob nang mawala sa pwesto. Mga dahilan, bakit tinanggal si Mercado? Una, humingi si Mercado ng 16 milyon mula sa isang pribadong kumpanya. Malinaw na ito ay labag sa batas. Hindi rin niya ito maaring itanggi dahil may mga dokumento ito at pirmado niya mismo. Pangalawa, iginiit niya na mabigyan ng teaching item ang isang individual sa Region 7 at ginawa niya itong executive assistant sa DepEd Central Office. Makikita ang service record ng taong ito sa BHROD ng DepEd. Karagdagang dokumento tungkol sa mga asal ni Mercado sa DepEd, Minutes of Teacher Education Council meetings. Malinaw dito na sinadya ni Mercado na mantala ang appointment ng Executive Director ng TEC. Maliban sa hinaharap na kaso ng korupsyon, kilala din si Mercado sa kanyang ugaling paninira sa mga kasamahan sa trabaho, kabilang na ang kapwa matataas na opisyal ng DepEd. Sa akin mismo ay sinubukan ni Mercado na siraan ang 3 opisyal ng DepEd. Ganun pa man, sana'y pag-isipan ng Kongreso na ang walang pakundangang pagtatampok ng mga testigo laban sa akin ay maaring sumira sa buhay at kinabukasan ng mga pangkaraniwang empleyado sa DepEd at ang kanilang mga pamilya. Syukran. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito, ay tila binalikan naman ng marami sa ating mga kababayan si Gloria Mercado at hindi mapigilang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi mananalo ang masama sa kabutihan. Nay, manahimik ka na lang po, maawa ka naman sa pamilya mo. Damay sila sa kahihiyan mo, pati mga kadugo mo damay din sila sa pinaggagawa mo. At kung balak man ninyong siraan ang VP Sara, siguraduhin ninyo na hindi kayo mahahanapan ng butas kasi babalik at babalik sa inyo kung ano man ang pinaggagawa mo. May kasabihan, di ba, na kung ano man ang inyong itatanim ay siya ring aanihin. Kay magtanim ka ng mabuti para mabuti rin ang aanihin mo. Bago nyo pa siniraan ang BP, alam niya kung anong baho ang meron kayo. Dapat ipakulong yung bruha na yan. Scammer pala eh. Pataka ka ng testimonya mo. Ilan ba ang binayad sa iyo, hatita? Di ka pa nakontento na ginamit mo ang pangalan ni Inday Sara para makapangutong ka. Buti nga nakapagretiro ka pa. Dapat sa iyo tanggalan ng pensyon at ibalik sa government ang retirement pay na nakuha mo. Marunong din kaming makinig at kumilatis kung totoo ang tao. At di naman kami basta-basta maniwala dun. Masyado nang mainit ang Kongreso para gawa ng mali ang VP. Sila dapat ang tanggalin sa pwesto. Mauubos na ang pera ng bayan. Kakain nila ng libre sa mga hearing na walang kwenta. Nagpapasahod sa kanila ang bayan na walang kwenta. Ang mga ginagawa nila na pag-aaksaya ng oras, panahon at pera ang daming pagtuunan na problema. Unquote. Usapan natin ngayon, ito po, no? Pahiya po si Gerber Luistro. Dahil alam niyo po yung si Lola Mercado. Ito po ang kanilang bagong star witness. Gusto po nilang sabihin, no? Pinipid na nga ni Gerber eh. Gusto niya sabihin na sinusuhulan siya. Pero mismo yung witness na nila. Witness na nila, hindi pa masabi ng direkta na siya ay sinuhulan. Thank you very much, Elijah TV. Sa Hong Kong, 25 Hong Kong dollars. Nakakahiya talaga. Papakita ko sa inyo, yung mga napapahiya, yung mga yan, papakita natin talaga yan. Okay, pag-usapan din po natin, sabi po ni Raulo Manuel, ano raw po, parang bulak-bulera. Pwede raw ikumpara sa nagbubulakbol itong si BP Sara. Hindi pala, mas malala pa sa estudyanteng nagbubulakbol. Hindi, no? Ano ba kayo, teacher? Pag-uusapan din po natin, ito po, yun nga po, nalulungkot daw sila. Itong si Sia Adjong, no? Selective daw si BP Sara, ang feeling niya talagang na ano sila. Ano ba sinabi?
feeling nila ay nasaktan talaga sila dahil sa pag-isnab, no? Ni BP Sara sa kanilang mga kung hindi ba naman kayo tinuturing ninyo si BP Sara na ayaw nyo ibigay yung yung paggalang kay BP Sara, tinuturing nyo siya na yes or no lang ang sasagot mo. Hindi po pwede yun. Vice President ng Pilipinas yun. Yan po mga pag-usapan natin, pati po yung reaction ni Barry na hindi ka kalibel, Barry. Kung ako yan, Barry, sa'yo, dapat tumahimik ka na lang para hindi, sumagot pa. Iba talaga, no? Kaya lalo ka masasaktan. Yan po mga pag-uusapan natin. Kumbaga, ito po reaction, no, ng mga tao na to. Tsaka reaction din natin sa naganap kasi nanood lang tayo kay BP Sara kagabi, kahapon. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. As usual, no? Ito po, papakita lang natin sa inyo. Saglit lang naman to. Gusto ko tong mga ganito eh. Si Gerber po to, Gerber Luistro. At saka yung kanilang bagong star witness, si Lola Mercado. Yan, pakinggan natin ha. Ang tagpo po na to, alam nyo naman, pinipidan nila. Yes or no lang ang isasagot, di ba? Pero ang question, witness na si Lola BP Sara ay sinuhulan siya. Okay, pakinggan natin ang pagkapahiya ni Gerber. So, lang sa because you feel so uncomfortable. Do you confirm? Yes. And then recently you made mention na it was only once that I had this case with the ombudsman. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? Because otherwise... Tignan nyo ha. Dinerecha na. Bakit nawala yung audio ko? Grabe naman. Bakit naman nawala? Hindi nyo napakinggan? Hindi nyo napakinggan yung sinabi? Okay. So dinerecho na ng tuloy-tuloy. Kayo ba ay natetreten kaya hindi nyo binubuksan kung ano yung laman? Di ba? Kayo ba ay hindi nyo napakinggan? Grabe naman. Ulitin natin. Tignan nyo po kung paano magtanong ha. Parang gusto talaga nila sabihin na bribe ako ni BP Sara. And you did not open the envelope because you feel so uncomfortable. Do you confirm? Yes. And then recently you made mention na it was only once that I had this case with the ombudsman. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? Tumigil si Lola. Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use. Harsh word to use. Because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. You said yes to that? You said it could be. Could be. I wish to manifest, Mr. Che. Nakita nyo po, no? Sarili na po nila. No? Ang pinapoint out ko lang dito, sarili na nilang, kasi hindi ko talaga hindi ko talaga napakinggan eh. May mga nagsabi lang po. Alam nyo po, yung mga ganyan, madali lang pong pag sa korte na po yan, halimbawa, siyempre pag impeachment court po, tapos ito ang testigo nila, madali lang po yan palabasin na hindi niya naman pala daw binuksan. Pinipid kasi ni Gerber eh. Ang napahiya po dito si Gerber. Kasi ang tindi ng projection yan eh. Na siya ay contestant ng declamation contest. Di ba? Pinid mo na lahat, kaya mo ba hindi binubuksan dahil ang pakiramdam kung ano-ano. Tapos sa biglang tanong, yes or no pa lang ha.
Alam niyo po, hindi po korte yan. Yan ang malaking pagkakaiba nila eh. Hanggat maaari, kung maipapaliwanag ng mga resource person ninyo, yung gusto nilang sabihin. Kasi wala naman kayo sa korte. Hindi rin naman debate na, sa debate po kasi, yung mayroon pong ganun, yes or no lang ang isasagot mo pag panahon ng interpolation. Ang point lang dito, sarili nyo ng testigo laban kay BP Sara. Hindi pa nakaharap si BP Sara. Una, wala naman siyang sinabi na direkta. Direkta si BP Sara nagbigay? Hindi naman eh. Galing, may nagsasabi, yung nagbibigay sa kanya, galing yan kay BP Sara. Hindi nyo po matetrace yan. Ano sabi ni BP Sara? Asan yung paper trail na galing sa akin yan? Di ba? Kasi nalalabuan ako nung nakita ko to, ay ganyan lang pala sinabi. Kaya kita nyo, hindi nila mabanggit na sinuhulan siya ni si Lola Mercado, sinuhulan ni BP Sara. Kahit yung mga press na alam natin na kalaban ni BP Sara, hindi nila masabi na may headline na BP Sara nanuhol. Walang ganun eh. BP Sara bribe. Wala po ako nakitang headline na ganun eh. Kasi mabigat po yun. Vice President ng Pilipinas yan. Kahit na yun yung gustong sabihin ni Berger, yes or no na lang isasagot, hindi pa. Hindi nakisama sa script. Pero ganun pa man, binanatan pa rin siya ni BP Sara. Kaya kasi ni Bak eh. Alam niyo po ba kung magkano lang yung pinag-uusapan natin na pinalalaki nila ng gusto? 450,000 lang. Ni wala pa pong kalahating milyon. Wala pa pong kalahating milyon. Bilyon-bilyon ang mga pinag-uusapan nating nawawalang pondo. Ang binibintang kay BP Sara, wala pa pong kalahating milyon. Grabe, no? Hirap na hirap. Tama sa BP Sara. Hirap na hirap itong mga tao na to na maghagilap ng ikakaso nila kay BP Sara. Wala talaga eh. Wala talaga silang mapiga. Mamaya pupunta po tayo ron sa kanilang chairman, si Chairman Chua. Sa interview niya naman dito sa mga dyaryo-dyaryo, sa balita sa dyaryo. Kasi napakasimple po. Lahat po ng mga kinasuhan na impeachment, kahit po yung mga hindi nakapasa, meron binibintang. Basic po yun. Ano ang binibintang ninyo kay BP Sara? Eto nga, hindi mapagbintangan ni Lola Mercado. Hindi niya masabi na sinuhulan siya. Ang tanging nasasabi niya, tumatanggap siya ng 50,000. Magkano yung kabuuan na yan? 450,000. Kung talagang nang i-influensya si BP Sara, anong kumpanya yan? Imbestigahan niyo yung kumpanyang na-influensyahan.